Okay, so good evening again, everybody. I am Sheka, and welcome back to another tutorial video. This time po, ang focus natin ay gestures. Okay, what are the good and bad gestures? Well, considered good and bad gestures dito sa Japan. Okay, so these are things na nakita ko based on observations and also research. So, I'll put the link below dun sa mga articles na pwede nyong basahin to confirm, okay, these things. Ayan. Or to learn more about these things na may discuss ko sa inyo tonight. Okay? I have also made a video of this in English. There's a shorter version. It's a 6-minute video na in English talking about these things, no? But this time, naka-live stream tayo and I will be explaining these in Tagalog. Okay po? Ayan. So maraming salamat po sa mga currently nanonood sa atin ngayon. Twinnie Pearl Official, konbanwa po. Good evening. Alright. So, again, these are considered good and bad gestures, yung pag-uusapan natin. And not everybody might do this or might not do this. Ano ba? Tama ba? What I mean is, considered good and bad gestures, but not everybody follows it. Maybe may makikita kayo na, ay, hindi naman nila ginagawa yun. Or maybe makikita nyo, ay, bakit nila ginagawa yun if it's not good, di ba? Ayan. So again, kanya-kanya tayong behavior, no? But generally, ito yung ma-observe nyo sa Japan. Alright? So, number 1, pointing. Okay. So, if in other countries, it is normal or okay or acceptable to point with your finger, like ganyan, andun, ayun, siya, yung mga ganun, no? To point with your finger, sa tao, sa bagay, sa lugar, you just point. Sa Japan, they avoid pointing with a finger, especially sa tao, no? If you want to point sa tao, eto, use your hand, extend it towards the person na ituturo mo, and make sure that your palm is open, ganyan, nakabukas, nakaangat, nakabukas yung palad mo, nakaharap sa taas, ganyan. So, siya, ayun, yung tao na yon, yung tao na yan. So, you point with your palm facing upwards. Okay, you extend your hand, ganyan. Okay, that's the polite way of pointing. Another thing to note about pointing, when they refer to themselves, sabi nila, ako ba? Or, ako kasi, ganito, ganyan. They point to their nose, ganito, ako. Bihira ka makita na ako. Unless, I confirmed this with my husband, hinahawakan lang nila yung dibdib nila pag sad, ganun. Yun. Pero pag referring to themselves na ako, ganun, they point to their nose or minsan, they even touch the tip of their nose. Ayan, mapapansin nyo. Alright? So, when referring to themselves, they point sa sarili nila. Sa may nose na banda, no? May nose area nila. Or, they touch the tip of their nose. Ayan. Okay? Babae, lalaki, ginagawa yun. Alright? Pero sa ibang tao, they don't point. Okay? That's rude. Considered rude. Okay? So, that's pointing. Number 2, eye contact. In Japan, it is not prohibited to look at a person's eye. Hindi naman siya bawal. Pwede kang tumingin sa mata ng kausap mo. However, they avoid prolonged eye contact. Bakit daw po? Yung prolonged eye contact, like staring, yung nakatitig ka sa mata ng kausap mo, ay considered rude and may isa pang term. Parang medyo aggressive pag ganun, pag nakatitig ka masyado. So, how do they maintain eye contact? Di ba sa atin parang you feel na sincere yung kausap mo kapag nakatingin sa mga mata mo. Sa Japan, especially kung ang kausap mo is someone of higher position, mas matanda sa'yo, boss mo, ganyan, they avoid prolonged eye contacts. Pwede pasulyap-sulyap lang. Okay? So, in English, diba, intermittently. Pasulyap-sulyap lang. So, tingin ka sa mata, and then,
move your eyes away. Parang tingin ka naman sa may bandang face, sa may bandang mouth, sa may chin, tas balik ka sa mata, ganun, or look away a little bit, tas balik ka sa mata. Hindi yung zutto or all the time habang nag-usap kayo nakatutok ka sa mata sa mata or sa mata ng kausap mo. Ayan. So, again, make sure na hindi kayo nakatitig masyado. Medyo ililihis-lihis nyo yung mata nyo. Ayan. Okay po? Yan. So, again, hindi siya prohibited. It's just na they would feel uncomfortable pag matagal kang nakatitig sa mata nila. Ayan. So, paiba-iba ng lugar. Balik ka sa mata, then sa may chin naman banda, ganun. Look away a little bit, ganun. Ayan. Anyways, yun yung sa eye contact. Next po, number 3. Yung okay and not okay gesture. So, due to Western influence, 'di ba? Pag sabi mong okay, ganito ka lang, thumbs up ka lang, okay, 'di ba? So, acceptable na din naman sa Japan 'yon, yung thumbs up na okay. Ganyan. But what they actually usually do kapag nagsabi sila ng okay is gaganon sila yung put your hands up above your head and make a circle, parang O sign, ganyan, O. Yan. So, yung circle kasi sa kanila, maru is, ano siya, parang good. Yan, yung maru na sign. Pag nag-check nga ng test paper, pag bilog, that means correct. Ayun. So, okay. Kapag naman not okay, batsu or cross. Ayan. So, yung cross sign nila sa harap ng, sa harap nila, gaganyan sila. Magko-cross silang ganyan. Ibig sabihin, not okay, or hindi. Ganon. So, not okay. Yan. So, batsu. So, paano yung, thumbs down sign? Yung thumbs down sign sa kanila ay considered rude or offensive. Parang pag naka-thumbs down, parang mong binubu yung isang tao. Alam mo, booing, boo. Ganon. So, they avoid using the thumbs down to say na not okay. Samantalang for other countries or other cultures, pag nag-thumbs down lang, ay, hindi pwede. Wala. Halimbawa, oy, kumusta? Wala. Ganun. Diba? Thumbs down. So, it's just a light no, hindi okay. Thumbs down lang. Diba? Parang walang masyadong meaning. But sa Japan, yung thumbs down is medyo offensive sa kanila. Parang binubu mo yung tao. Ganun. So, ayan, not okay is like this. Okay is like this. Ayan. Then, number 4, no. You'll notice, no, yung iba gumagawa nito. Maybe not everybody, but you will see na when they do this, yung kamay nila sa harapan, tapos naka-straight yan, yung palad, naka-straight. Tapos they fan yung gumagano sila. So, pag gumanyan sila, hindi ibig sabihin mabaho. Pero parang mabaho na gesture. Yung no nila is ganito. Ganun. Ay, hindi, ganyan. So, pwede mo siyang samahan ng iya, no. Ayan, iya. Halimbawa, you don't want to do it, ganun. Light-hearted lang, hindi to, parang casual, light-hearted lang na, iya, parang, hindi, parang ganun. Or, muri. That's impossible, ayokong gawin, parang ganun, hindi ko kaya, yan, muri. Yun. So, muri is impossible, and pag gumanon sila, hindi ko kaya ganun, ay, muri. So, yun na yung no nila, gumaganon sila, nagpo-fan sila. Or, minsan pag sinabi nila, chigaimasu, parang hindi, it's not it, or that's not it, parang that's different. Halimbawa, may tinanong sa'yo na information, about personal information, ganyan, or, pero ang sagot mo, ay, hindi po. So, chigaimasu. Yan. So, ganon yung no nila. Nagaganon. Again, pwede ka naman magsabi ng chigaimasu, ng walang gesture, but you'll see that some people would actually do the gesture. Yan. So, yun. Number 5, folding your arms and hands in your pockets. Folding your arms like this, ganon. Pag nakikipag-usap sa ibang tao, this
this is parang arrogant yung dating. Especially kung nasa workplace ka and ang kausap mo is mga superiors, mga boss, or kahit na katrabaho mo, ganyan, na nakikipag-usap sa'yo, if you fold your arms like this sa harap niya, tapos nag-uusap kayo, parang medyo arrogant yung dating. And you know that Japanese people, polite sila lagi, di ba? So, avoid folding your arms. Sa atin parang normal lang eh, ganyan. Tingnan nyo, pansinin nyo kahit sa mga labas, wala masyadong Japanese na kahit nakatayo lang na ganyan, na nakaganon. Para kasing, yun nga, merong arrogant na dating yung pag nakaganon ka, naka-fold ka ng arms mo, ganyan. So, makita mo sila nakatayo, pero nakababa lang yung kamay nila, nakaganyan lang sa baba, ganyan. Hindi sila nakapamewang. Yung pa, isa pa, hindi sila nakapamewang. Hindi na may mewang yung mga Japanese. Karaniwan na. So, baka may nakita kayong mga nakapamewang, ganyan. Pero pansinin niyo po yung karamihan. Hindi sila, they avoid doing yung nakapamewang or nakakross yung ganyan. Nasa baba lang yung kamay nila or nakahawak, magkahawak ganyan sa harapan nila, ganon. Yun. And then, hands in your pockets. So, ganon din. Pag nakikipag-usap ka, wag mong ilagay yung kamay mo sa mga bulsa mo. Better kung makikipag-usap ka sa boss or sa workplace especially, put it down sa side na lang. That's more polite. Yun. So, try nyo lang pagmasdan kung gaano karami yung taong, if ever na may nakita kayo naglalagay ng hands sa pockets nila habang nakipag-usap sa ibang tao or naka-fold yung arms nila habang napag-usap sa ibang tao, lalo na kung sa superiors sa mga boss, ganyan, sa mga mas matatanda, ganyan, pansinin nyo kung gaano karami yung gumagawa nun sa hindi. Okay? Ayan. So, again, these are what you can observe in general. Okay? So, number 6, come gesture. Yung come here nila is parang nagtatawag ng ganito. Halika dito, ganon. Yan, halika dito. Yan. Come here, come here, come here, ganon. Yan. Oide, ganon. Gumaganon sila. So, hindi siya yung alis, alis, alis. Baliktad, ganito. Papalapit, no? Come here. Yan. Yan yung kanilang come here gesture. And then, number 7, using your feet. Ito, importante po ito. So, sa atin, no, pag naglilinis tayo, halimbawa, nagbubunot tayo, nakapaa. Di ba? Naglalampaso, nakapaa. Sa Japan po, hindi po sila naglalampaso ng nakapaa. Kamay. Ganun po sila. Ikakamayin po nila yung sahig or mop na lang. Ganyan. Okay? Hindi po nila pinapaa. Halimbawa, may uusog ka lang, halimbawa, naglilinis ka, yung trash bin, nandyan yung trash can, nakaharang, gusto mong iusog yung trash can, may hawak kang mop, wag mong papaahin. Especially sa workplace, don't ever do this sa workplace kasi makikita kayo ng mga Japanese, pinapaan nyo yung mga gamit-gamit. That's very rude to them. Kasi sa kanila yung paa, very dirty eh. Wag mong gagamitin na pang move ng objects, wag mong gagamitin na pang pulot. Pag sa bahay, mga ganun, pulot-pulot mo lang with your feet. Make sure na kung merong something sa floor gusto mong pulutin or gusto mong iusog, use your hands. Bend down and use your hands. Wag pong paa ang gagamitin. Wala sila, Japanese people, hindi sila magsasalita na, uy, bakit pinapaa mo yan? Uy, bakit mo inusog ng paa mo yan? Hindi sila magsasalita ng ganun. But they observe kung ano yung ginagawa natin. So, 'di ba? Parang if pangit tignan sa kanila 'yon, wag na lang nating gawin kasi pangit pala 'yon sa Japanese culture, 'di ba? So, ayun, especially if you're in your workplace, avoid using your feet. Kahit nga daw yung lagi akong nako-correct ng asawa ko na kunyari, sasara ka ng pinto, gaganon. Kunyari, may dala kang maraming tapos sasara ko yung pinto, gaganon ko ng ng paa. Chuk! Ganon, sabi niya. Wag mong gagawin yan sa trabaho mo, ha? Kaya nasa school ka, tapos may marami kang dala, isasara mo yung pinto with your feet, with your leg, with your foot. Wag daw kasi pag nakita ng ibang mga Japanese, parang that's rude or hindi nga maganda sa kanilang tingnan. Ayan. So, make sure na you don't use your leg or your feet or your foot. Ayun. Okay? Number 8, bowing. Sa Japan, you know that bowing is very
important sa kanila. Incorporated na yun sa daily life nila. You meet someone from a 15-degree bow na ganon, na ulo lang, ganon, to a 30-degree na medyo ganon, to a 45-degree na medyo pa ganon, to a 60-degree, to a 90-degree. So, the level of sincerity or yung purpose niya, no, and respect ay nakabase dun sa angle. So, 15, 30, 45, 60, 90, ayun. So, simple greeting, 15 to 30 degrees. So, mag-konnichiwa ka sa mga ibang tao dyan. So, konnichiwa. So, mga 30, 15 to 30. Tapos, pag naman, thank you, 45 to 60 degrees. Ayan. Tapos, the longer you bow, the more respect and sincerity. Okay? Yung duration ng pagbow mo, mas respectful pa yun, mas sincere pa yun, ganun. Kapag mas mahaba yung length. So, 45 to 60 to express gratitude, yan, magte-thank you, ganyan. 90 degree, yun na yung when you ask for apologies, ganyan. So, 90 degrees. Yan. So, yun yung kanilang kultura, no? They don't hug. Yun pala, hindi ko pala nasama dito. They don't touch, they don't hug. Huwag ka masyadong touchy-feely sa mga Japanese na, uy, gumagano. Yung bigla kang humahawak, tumatapik. They don't do that so much. Tapos, hindi sila nag-hug, hindi sila nagbebeso-beso. More on bowing yung kanilang greeting. Handshake sa business setting, it's acceptable, understandable, especially kung medyo international yung atmosphere, no? So nag-handshake sila. Pero pag Japanese to Japanese, usually bow sila. Tapos sa atin, no, sa Pilipinas, when we meet someone or when we see our friend, parang tumatango tayo, uy, kumusta? Gumaganon tayo, 'di ba? Sa Japan, they never do that. Hindi sila hindi sila tumatango. Ganon, 'di ba? So, instead of hey, ganon. Instead of ganon sila. Ay, konnichiwa. Ohayo gozaimasu. So, puro tango. Ayan, puro yuko. Sorry, not tango. Tango pag sa Pilipinas, no? Or I don't know if everybody does that, pero yung casual lang na, uy, gumaganon tayo, diba? But sa kanila, yuko. Ayan. Next po, number 9, eating while walking. Eto, wag na pong gagawin to ha, especially kung wala kayo sa mga, meron kasi mga streets na, mabawa sa mga big cities, mabawa sa Tokyo, sa Osaka, may mga streets dyan, may mga areas dyan na talagang maraming food, so makikita nyo maraming taong they just stand and eat, ganon. Yun, pwede yun, okay? Pero, sa mga ordinaryong lugar-lugar lang, no? Wala po kayong makikita na batang nag-i-snack habang naglalakad or matandang kumakagat sa chicken habang naglalakad, no? Or nagpe-french fries habang naglalakad. Wala mong ganon, okay? Or, wala. Hindi nyo po makikita sa mga normal lang na mga places, ha? Again, hindi dun sa mga busy, big cities, may mga areas talaga doon na mga food hub, mga ganon, na kung saan pwede kayong kumain na nakatayo, mga nakikita kayo naglalakad, kumakain. Tourist spots yung mga ganon. Pwede yon. Pero pag ordinaryo lang na neighborhood, wala kayong makikitang i-snack dyan habang naglalakad po, no? Yan. Eating while walking is not okay. Number 10, counting. Sa Japanese po, baliktad yung bilang nila. Tayo, paano ba tayo magbilang? Di ba ganito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa Japanese po, ang bilang nila, mag-umpisa ka sa atin, sa ano ka mag-umpisa, di ba? Sa, ano ba to? Bato. Sa kamaong ganyan, nakaka-close. So, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Sa Japanese, mag-umpisa ka sa palad na nakabukas. And when they count, 1, 2, bumabawas. 1, 2, 3, 4, 5. Pino-fold yung number isa-isa. So, kung isa lang yan, edi 1, 2, 3,
4, 5. Ganon sila magbilang. Okay po? Ayan, so baliktad sila. Baliktad sila magbilang. Ayan, so yun yung mga good and bad, okay and not okay gestures, mga pwede nyong gayahin, and mga dapat nyong i-avoid. Ayun po. No? So, hindi ko na nakahati ano yung good, ano yung bad, pero na-explain ko naman, sana po naunawaan ninyo kung ano yung okay and not okay gestures. And if there are other gestures na gusto nyong idagdag, kasi hindi naman to super complete, no? Marami pang iba pang gestures. If you want to add more to this list, please feel free to comment them down below and share nyo din experiences nyo. Kung meron man akong kulang na nasabi sa mga explanations na nandito, please add them sa comment section. And ayun, feel free to just express yourself kung ano yung nalalaman nyo. No? The comment section is open for everybody. And yon, let's share knowledge and learn from each other. Ayan po, no? Any questions, anybody? Kung wala na po, I'll just read